Limang pangyayaring naganap pagkamatay ni Jesus. Una, nagkaroon ng lindol. Ang kamatayan ni Jesus ay nagdulot ng pagtugon sa paglikha, maging ang kalikasan mismo ay nayanig. Iniulat ni Mateo na ang lupa ay yumanig at ang mga bato ay nahati, na nagmumungkahi ng isang makabuluhang reaksyon ng mundo sa mga banal na kaganapan sa krus. Pangalawa, bumukas ang mga libingan. Pagkatapos ay itinala ni Mateo ang isang pangyayari na natagpuan sa alinman sa iba pang mga ebanghelyo na ang mga libingan ay nabuksan, at maraming mga katawan ng mga banal ang mga tao ng Diyos na natulog sa kamatayan ay nabuhay na mag-uli at lumabas. Mula sa mga libingan pagkatapos ng kanilang pagkabuhay na mag-uli sila ay pumasok sa banal na lungsod ng Jerusalem at nagpakita sa maraming tao. Mateo Kabanata 27 verses 52 hanggang 53. Lindol ay maaaring makapinsala sa mga libingan dahil sila ay inukit sa bato. Ang muling pagkabuhay ng mga katawan ay maaari lamang. Ang aksyon ay direktang iniugnay sa Diyos na nagmumungkahi na siya ang nasa likod ng lindol. Bagamat ang mga katangiang heolohikal ng Palestine na matatagpuan sa isang malaking kasalanan ng lindol, ay ginagawang karaniwan ang lindol kapag sinamahan ng paghahati ng mga bato at pagbukas ng mga libingan. Ito ay nagiging mas makabuluhang patotoo sa pagpapako kay Jesus sa krus. Sa lalong madaling panahon, isa pang lindol ang masasaksihan ng isang mas malaking banal na kaganapan, ang muling pagkabuhay ni Jesus, isang natatanging kaganapan. Mula kay Mateo ng mga pangyayaring ito ay binibigyang diin ang tagumpay laban sa kamatayan na naisakatuparan ng sakripisyo ni Jesus sa krus sa mga nabuhay na mag-uli ay literal na inilarawan bilang mga nakatulog na isang karaniwang idioma ng bagong tipan para sa isang taong namatay ngunit ang walang hanggang tadhana ay ligtas tulad ng ang paunang patotoo ang supernatural na muling pagkabuhay ng mga katawan ng mga banal na ito at ang kanilang pagpapakita sa Jerusalem ay isang kapansin-pansing patotoo sa gawain ni Jesus sa krus at pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ang pananalitang banal na mga tao ay malamang na tumutukoy sa mga banal na tao mula sa lumang tipan na mga bayani at mga martir mula sa kasaysayan ng Israel na pinili upang mahimalang saksihan. Ang mga pangyayaring ito ang kanilang pagpapakita sa mga tao sa Jerusalem ay isang saksi sa pagiging epektibo ni Jesus. Gawain sa krus. Inaasahan nito ang turo ni Pablo tungkol kay Jesus na ang unang bunga ng mga patay. Unang Korinto Kabanata 15 verses 20 hanggang 23. Ngunit ngayon bilang ang totoong nangyari, si Kristo ay bumangon mula sa mga patay at naging unang bunga. Ang unang bumangon na may walang kamatayan at walang kasiraang katawan na naghihintay sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Sapagkat kung paanong ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din ang pagkabuhay na maguli ng mga patay ay dumarating sa pamamagitan ng isang tao. Kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin, ang bawat isa sa kanyang sariling kaayusan. Ang mga unang bunga kung gayon ang mga kay Kristo ay bubuhayin muli na may dinabubulok na walang kamatayang mga katawan sa kanyang pagdating. Ang muling pagkabuhay ng mga banal na ito ay isang prelude sa muling pagkabuhay na inaasahan ng lahat ng mananampalataya sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Isang bagong araw ay dumating sa isang araw kung saan ang kamatayan ay natalo ng kamatayan. Ang muling pagkabuhay tungo sa buhay na walang hanggan ay naging posible, ngunit tandaan na pagkatapos lamang ng muling pagkabuhay ni Jesus na ang mga nakatira sa mga libingan na ito ay sila ay nabuhay na mag-uli at pumasok sa Jerusalem kung saan sila lumitaw marami. Hindi sinasabi ng Biblia kung ang mga nabuhay na mag-uling banal na ito ay namatay muli o pumunta sa langit kasama ng Panginoong Jesus. Ang kamatayan ng anak ng Diyos ay yumanig sa kalikasan mismo. Ang tanyag na mangangaral na si Charles Spurgeon ay nagsabi na ang puso ng mga tao ay hindi tumugon sa naghihirap na sigaw ng naghihingalong manunubos, ngunit ang mga bato ay tumugon. Ang mga bato ay nahati siya, hindi siya namatay sa pamamagitan ng mga bato, ngunit ang mga bato ay higit pa sensitibo sa mga puso ng mga tao kung kanino siya nagbuhos ng kanyang dugo. Mas angkop na maunawaan na nais ni Mateo na matanto natin na ang lindol ay naganap noong araw ng pagpapako kay Jesus sa krus. At pagkatapos, sa araw na ang kanyang muling pagkabuhay ay nahayag, ang kapangyarihan ng bagong buhay ay napakatindi na ito ay nagbigay buhay muli sa ilang matuwid na tao na namatay. Ito ay isa sa mga pinakamisteryosong sipi sa Ebanghelyo ni Mateo. Si Matthew ay hindi nagbibigay sa atin ng maraming detalye at hindi nalaman natin ang tungkol sa pangyayaring ito mula sa walang ibang pinagmulan. Bilang 3 ang tabing ng templo ay napunit sa 2 Mateo Kabanata 27 mga bersikulo 50 hanggang 51 at si Jesus ay sumigaw muli ng malakas.
At naghihirap na tinig at ibinigay ang kanyang espiritu na kusang loob na pinaalis at pinalaya ang kanyang espiritu mula sa kanyang katawan bilang pagpapasakop sa plano ng kanyang ama at sabay na napunit ang tabing ng kabanal-banalan ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Yumanig ang lupa at nahati ang mga bato. Ang kurtinang nakatakip sa templo ay napunit sa dalawang lugar. Ang kurtinang ito ay ang tanging elemento na naghihiwalay sa sagradong lugar ng templo mula sa pinakasagradong bahagi, na malinaw na sumasagisag sa dibisyon sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Sa mga Gawa 6:7 ay mababasa natin na sa panahon ng unang simbahan, maraming pari ang naging masunurin sa pananampalataya. Marahil ang napunit na tabing na ito ay nagpahayag sa kanila ng kadakilaan ng gawain ni Jesus. Malamang na ang punit na tabing ay makikita rin bilang ang punit na tabing. Made common knowledge, sinasabi sa atin ng Hebrews chapter 9 verses 1 hanggang 9 na sa templo, isang tabing ang naghihiwalay sa kabanal-banalan, ang makalupang lugar ng presensya ng Diyos mula sa natitirang bahagi ng templo kung saan naninirahan ang mga tao. Hebrews chapter 9 verses 1 hanggang 3. Ngayon ang unang tipan ay may mga regulasyon para sa banal na pagsamba at para sa makalupang sanctuary, isang sagradong tolda ang itinayo sa isa o sa unang sesyon kung saan naroon ang kandelabrum at ang mesa na may mga kargamento ng banal na tinapay ng. Ang panukalang ito ay tinatawag na banal na lugar. Sa likod ng pangalawang tabing may isa pang tabernakulo, ang panloob o ikalawang sesyon na kilala bilang ang banal ng mga kabanal-banalan. Itinuturo ng aklat ng Eksodo na ang makapal na tabing na ito ay gawa sa material na asul, lila at iskarlata at pinong sinulid na linen na ngayon ay Kristo ay ang ating nakatataas na mataas na saserdote, at bilang mga mananampalataya sa kanyang natapos na gawain, tayo ay nakikibahagi sa kanyang nakatataas na pagkasaserdote. Ngayon ay maaari na tayong makapasok sa banal ng mga banal sa pamamagitan niya. Hebreo Kabanata. Sinasabi sa atin ng Hebreo 10:19 -20 na tayo ay may pagtitiwala na makapasok sa pinakabanal na dako sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng isang bago at buhay na daan na binuksan niya para sa atin sa pamamagitan ng tabing na siyang kanyang katawan. Kapag pinag-iisipan natin ang tagpong ito, makikita natin ang isang representasyon ng katawan ni Jesus na napunit para sa atin, tulad ng pagpunit niya ng lambong para sa atin. Ang aklat ng mga Hebreo ay nag-aalok ng maluwalhating detalyadong paliwanag ng malalim na kahulugan na nakapalibot sa pagpunit ng belo. Ang belo, na laging nakasabit sa templo, ay nagsisilbi bilang patuloy na paalala na ang kasalanan ay ginagawang hindi karapat-dapat ang mga tao sa presensya ng Diyos. Ang katotohanan na ang handog para sa kasalanan ay inihandog minsan sa isang taon bilang karagdagan sa napakaraming iba pang mga sakripisyo na inihahandog araw-araw ay isang maliwanag na paglalarawan ng katotohanan ng kasalanang iyon. Talagang hindi maaaring tiktikan o mapuksa sa pamamagitan lamang ng paghahandog ng mga hayop dahil sa ginawa ni Hesukristo sa krus. Ang mga hadlang na dating ang hadlang na naghihiwalay sa Diyos at sa mga tao ay nawasak, na nagpapahintulot sa amin na lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala at katapangan. Sa Hebreo 4:14 -16 na, tayo ay pinalakas ng loob, yamang tayo ay may isang dakilang saserdote na dumaan sa kalangitan, si Jesus, ang anak ng Diyos. Tayo'y manghawakan ng mahigpit sa ating pananalig. Sapagkat tayo'y walang mataas na saserdote na hindi makadamay sa ating mga kahinaan, kundi isa na, gaya natin, ay tinukso sa lahat ng bagay, gayon may walang kasalanan. Kaya lapit na tayo mula sa trono ng biyaya ng buong pagtitiwala upang tayo ay makatanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ay napunit ang katawan ni Jesus at ang tabing ay nagsasaad din na maaari na tayong lumapit sa Diyos ng buong tapang. Mayroon tayong isang mataas na saserdote na namumuno sa mga korte ng langit upang matiyak na ang mananampalataya ay may ganap na pag-access sa sandaling si Kristo ay namatay ang mabigat na hinabing kurtina na naghihiwalay sa dalawang pangunahing silid ng templo ay napunit. Sa pamamagitan ng isang di nakikitang kamay mula sa itaas hanggang sa ibaba, ang pagkamatay ng anak ng Diyos ay sinamahan din ng napakalaking pagyanig sa natural na mundo na parang may isang uri ng emosyonal na koneksyon sa pagitan ng walang buhay na nilikha at ng isa na gumawa nito bilang apat na may kadiliman. Ang buong lupa. Mateo Kabanata 27 verse 45 At mula sa ika-6 na oras ng tanghali ay nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain hanggang sa ika-9 na oras ay nagkaroon ng makapal na kadiliman sa buong lupa. Ngayon ay natupad na ang kasulatan. Sinasabi ng Amos 8:9.
Mangyayari sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Diyos, napapalubogin ko ang araw sa katanghaliang tapat, at ididilim ko ang lupain sa liwanag ng araw. Maraming beses silang humingi kay Kristo ng isang tanda mula sa langit, at ngayon ay mayroon na sila, ngunit ang tanda na ito ay sumasagisag sa pagkabulag ng kanilang mga puso. Sa oras na ito ng araw, magiging tanghali, at mananatili ang kadiliman hanggang 9 na oras, bandang 3:3 ng hapon. Ang supernatural phenomenon na ito ay naganap noong ang araw. Ito ay nasa pinakamaliwanag dahil ang buwan ay kabilugan, hindi ito maaaring nilikha ng isang eklipse dahil hindi ito makakarating sa pagitan ng Earth at ng araw kapag ito ay puno. Ang mabilis na interbensyon ng Diyos ay hindi lamang nagdulot ng kadiliman na ito ay hindi pa ganap na kaalaman sa astronomiya noong panahong iyon. Binanggit ang isang lindol na iniayon ang kanyang kwento nang malapit sa sagradong talaan na hindi maaaring madungisan ng nilalang ang pagkakamali sa harap ng kanyang lumikha. Kaya naman, inalis ng araw ang mga sinag nito na tumatangging masaksihan ang mga gawa ng masasama. Ang kadiliman na nagaganap sa isang kritikal na oras ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Una, noong sinaunang panahon, ang kadiliman ay naugnay sa pagluluksa. Sinasagisag din nito ang pagkamatay ng mga dakilang tao, at maaaring bigyang kahulugan ng mga Gentil at Hudyo ang kadilimang ito bilang isang cosmic sign na kasama ng pagkamatay ng isang hari. Higit pa rito, ang kadiliman ay tanda ng paghatol ng Diyos. Ang mga libingan. Sila ay nabuksan at maraming katawan ng mga banal, ang mga tao ng Diyos na natulog sa kamatayan, ay nabuhay na mag-uli at lumabas sa mga libingan pagkatapos ng kanilang pagkabuhay na mag-uli. 53 number 5. Ang kawal na namamahala sa pagbitay ay natanto na siya ay inosente ngayon ang centurion at ang mga kasama niyang nagbabantay kay Jesus ay nakakita ng lindol at ng mga bagay na ay nangyayari, sila ay labis na natakot at napuno ng paghanga, tunay nilang sinabi. Ito ang anak ng Diyos. Mateo Kabanata 27 verse 50 hanggang 54. Ito ay isang centurion na trabaho upang matiyak na ang pagpapako sa krus ay natupad ng tama at walang mga komplikasyon. Siya ay karaniwang namumuno sa 100 mga sundalo sa oras ng pagpapako sa krus. Siya ay isang karera na sundalo na lakas ng loob at katalinuhan ang ginawa niya. Tinulungan nila siyang tumaas sa mga ranggo at siya ay magiging isang sundalo na may mataas na pagkakaiba. Upang magtagumpay sa posisyong ito, kailangan niyang maging walang awa at mahusay. Kailangang sundin ng lalaking ito ang utos ng kanyang nakatataas. Ang tanawin ng pagpapako kay Jesus sa krus ay napakaganda na kahit ang isang matigas na Romanong senturyon ay nakilala na ito ang anak ng Diyos. Ang pananaw na ito ay nagpapahiwatig na si Jesus ay inosente sa krimen kung saan siya ay nasa krus. Ang senturyon ay tiyak na nakaranas ng halo-halong of emotions, ngayon lang niya napagtanto na pinangasiwaan niya ang crucifixion ng isang inosenteng tao. Hindi ito ang mga pabulong na salita ng isang takot na recruit o ang nanginginig na salita ng isang madaling manipulahin na conscript. Ito ang mga konklusyon na naabot ng isang batikang veterano ng isang lalaking nakapanood. Hindi mabilang na mga tao na dumanas ng kakilakilabot na mga wakas at responsable sa pagpatay sa kanila, alam na alam ng centurion na ito ang matinding pagkondena ng mga pinuno. Hinatulan ng mga Judyong leader ng relihiyon si Jesus sa krus dahil sa kalapastanganan. Ang kanyang superior, si Poncio Pilato, ay naninindigan sa paghatol kay Jesus sa paggawa ng gayong pag-aangkin, ngunit tinanggihan niya ang paghatol at ipinahayag na totoo ang pag-aangkin ni Jesus. Bakit? Dahil ang mga argumento para kay Kristo ay napakalaki. Bagamat walang alinlangang pinangasiwaan ni Pilato ang maraming pagpapako sa krus, iba ang pagbitay na ito. Ang nasaksihan niya ilang eksena mula sa ang mga pangyayari sa paglilitis sa bilangguan at pagpapako kay Jesus ay pinagsama sa isang nakakahimok na pahayag. Ang una ay ang pagtugon ni Jesus sa kawalang katarungan na pinilit niyang tiisin sa kamay ng kanyang sariling mga kababayan sa pamamagitan ng bilangguan at ang mga pagsubok ay maaaring ang tugon ni Jesus sa pagpapahirap na kanyang dinanas. Sa mga kamay ng centurion at ng kanyang mga tauhan ay maiisip ng isa ang dignidad na isinagot ni Jesus sa kabinay mob na humihingi ng kanyang dugo tulad ng isang tahimik na tupa. Bago ang pagbitay, ang mga kasulatan ay nagtala ng walang tugon mula kay Jesus sa mga sigaw ng karamihan. Marcos 15 oras 11 minuto negatibo 15. Inudyukan ng mga punong saserdote ang mga tao na hilingin na palayain si Barabas sa halip na si Jesus. Tinanong muli ni Pilato, "Ano ang gagawin ko sa tinatawag ninyong hari ng mga Judyo?" Tumugon sila ng mga sigaw ng iipako siya sa krus.
Tinanong ni Pilato, bakit? Ano ang ginawa niyang mali? Ngunit lalong lumakas ang sigaw ng mga tao na humihingi ng higit pa, ipako siya sa krus? Nang magkagayoy si Pilato, sa pagnanais na bigyang kasiyahan ang karamihan, ay pinalaya si Barrabas sa kanila at pagkatapos na hagupitin si Jesus, ay ibinigay niya siya sa kanyang mga kawal upang ipako sa krus. Hindi ang awa ni Jesus sa mga taong tumanggi siya at ang mga kawal na nagpako sa kanya, kasama itong centurion na yung tugon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Lucas Kabanata 23 verses 34 hanggang 39. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa, at nagpalabunutan sila at pinaghati-hati ito sa kanilang sarili. Ang kanyang mga damit at ang mga tao ay nakatingin, ngunit kahit na ang mga pinuno ay kinukutya at kinutya siya na sinasabing iniligtas niya ang iba, iligtas mo ang iyong sarili kung siya ang Kristo na Mesyas na pinahira ng Diyos na pinili. Ang mga kawal ay kinukutya din siya na lumalapit at inalok siya ng malupit na binigaring sa kanya at sarkastikong sinasabi, kung ikaw talaga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili ngayon. May nakasulat din sa itaas niya, ito ang hari ng mga Judyo. Ang isa sa mga kriminal na ipinako sa tabi niya ay patuloy na iniinsulto siya, na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Habang itinatapon nila ang mga ari-arian ni Jesus, ang pag-aalala ni Jesus ay ang kanilang pagpapatawad, hindi ang sarili niyang pagtakas. Napakalakas na pahayag. Mateo 27:35 36. Nang ipako nila siya sa krus, hinati-hati nila ang kanyang mga damit sa kanila na nagpapalabunutan. Pagkaupo roon ay sinimulan nila siyang bantayan upang magbantay laban sa anumang pagtatangka sa pagsagip. Kung ang lahat ng ito ay hindi makakumbinsi sa kanya, ay may nakita siyang iba. Ang tugon ng paglikha na malinaw na nabigla ang centurion na maging saksi sa ganoong dramatikong kaganapan sa mga huling oras ni Kristo, lalo na dahil siya hindi pa nakakita ng ganito bago ito nagkaroon ng halos hindi masusukat na epekto sa kanya. Nakita, narinig at naramdaman ng centurion ang lahat ng mga pangyayari sa pagpapako sa krus at kamatayan ni Kristo. Dahil dito, siya at ang kanyang mga tropa ay labis na natakot. Bagamat natutong harapin ng centurion at ng kanyang grupo ng mga kawal ang takot, puro takot ang kinakaharap nila ngayon. Ang kapangyarihan ng krus at ang pag-ibig na ipinamalas doon ang nakaantig sa mga puso, maging ang matigas, pagod na sa pakikipaglaban na puso ng isang karerang sundalo. Mula sa kamatayan hanggang sa buhay, isang matandang kasabihan ang nagsasabi na ang lupa ay laging patag sa paanan ng krus. Ito ay totoo noong unang siglo at nananatiling totoo ngayon. Ang krus ay kung saan ang lahat ng mahihirap at mayayaman ay nakahanap ng patag na lupa upang lumuhod at yakapin ang Kristo na namatay para sa kanila. Tunay na ito ang anak ng Diyos na ating naririnig at pinaniniwalaan na ang paglalakbay ay hindi dapat magtapos doon. Tayo ay dapat magkaroon ng hilig na makilala siya ng mas malalim. Nawa ang parehong pagnanais ay nag-aalab sa ating mga puso upang matapat nating makilala ang nagmahal sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Hindi maiwasang magtaka kung paano ang pakikipag-ugnayan. Binago ng presensya ni Jesus ang buhay ng mga sundalo, at ang ilan sa kanila ay naging mga Kristiyano. Ayon sa tradisyon, ang pangalan ng centurion ay Longinos, at siya ay naging isang debotong tagasunod ni Jesus, nangaral ng Ebanghelyo, at namatay bilang martir. Bagamat isa lamang itong tradisyon at hindi natin makumpirma ang katotohanan nito, alam natin na ang katotohanan ay may paraan upang maantig ng malalim ang puso ng isang tao. Ang krus ni Jesus ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Nagsimula ang centurion bilang isang opisyal ng Roma. Nangangasiwa sa pagpapako sa krus, ngunit tinapos ang araw na kinikilala na si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus ay nagkusa na sa kaligtasan. Namatay si Kristo para sa iyo. Mayon naman ay ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang mabawi natin siya. Namatay tulad natin upang tayo ay mabuhay tulad niya. Hindi lamang niya nasiyahan ang kanyang ama, ngunit tinanggap tayo bilang isang gantimpala bilang kapalit ng makasalanang sangkatauhan. Dahil natupad nito ang mapagmahal at tumutubos na plano ng Diyos, may mga taong tumitingin sa mga pangyayaring ito bilang mga alamat o, sa pinakamaganda, mga kwentong teolohiko. Gayunpaman, ang lahat ng mga pangyayaring ito ay natatangi at pare-parehong nagpapatotoo sa mga natatanging gawa ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwan at supernatural na mga patotoo na nagpapatunay sa katotohanan ng Ebanghelyo at sa pagbabagong katotohanan ng pag-ibig ni Kristo. Kung nakita mong mahalaga ang nilalamang ito, hinihiling ko sa iyo na suportahan ako.
Mag-subscribe ka para wala kang makaligtaan sa aming mga susunod na video para mas maliwanagan pa namin ang isipan at mapalawak ang aming pangunawa. Salamat sa pagpunta mo dito at pagpalain ka nawa ng Diyos.